niyo na mga guys. Admin Ang reach. pinapakalat na balita ng mga taong gusto lang talaga sirain. Comentarista. Nakikita naman natin na ang kanilang mga pinapakalat ay walang katotohanan. Paano pa man karami ng mga taong sa iyo ay nagagalit, ang talaga naman ikaw ay hindi ba? Pero, galingan mo lang. Dagdagan mo pa, mga kaibigan. At the end of the day, performance doesn't lie. Ito po mga kaibigan, hindi si Admin Rich. Fight fake news, expose the truth. Hi! Hello mga kaibigan. Si Admin Rich po ito. Ulit. Yan. Live na naman po ulit ako mga kaibigan for another topic na naman. No? So itong topic na to mga kaibigan ay palagi din itong tinatopic no, ng mga DD sheets. At itong topic na to mga kaibigan ay palagi nilang pinapangbuska sa ating Pangulo at sa kanyang administrasyon. Diba? Alam naman natin yung mga sinasabi ng mga DD sheets mga kaibigan na weak leader si PBBM. Ang dami ngayon na droga. Ano nangyari? Dami ngayon mga krimen, etc. Alam naman natin yan mga kaibigan, no? Yung sinasabi na yan ng mga DD sheets. Pero ngayon mga kaibigan, ay susunugin na naman natin yung kanilang mga pakulo, kanilang mga paandar na mga fake news. No? Sabi ko nga palagi dito mga kaibigan, ang motto ng channel na ito, ang motto ni Admin Rich mga kaibigan, fight fake news, expose the truth. Fight fake news. Labanan natin ang mga fake news at i-expose natin ang katotohanan. Jackie Anderson, maraming salamat po. Good afternoon, admin. Good afternoon din sa iyo, Jackie Anderson. Salamat sa panunood, no? So, eto na ngayon mga kaibigan, huwag na tayo magpaligoy-ligoy, no? Sa ating topic, no? Topic natin ngayon mga kaibigan na tungkol nga dito sa war on drug ni PBBM na very successful. Sabi nung isang ba yan? Oy, gurang yung tawag sa akin nung basher ko dito, si NJ Flores. Sabi niya, oy, gurang, huwag kang magpapagabi, gurang. Kasi alam mo, mahirap na ngayon yung panahon, gurang. May mga sa lansangan, no? Yun. Pero mga kaibigan, totoo kaya ang sinasabi ng mga DD sheets na hindi successful ang war on drugs ni PBBM? Tingnan natin. Ngayon, okay. Eto mga kaibigan, ayon sa report, no? Ayon sa report mga kaibigan, na nakita natin mga kaibigan, na dito sa pamumuno ng ating Pangulo sa kanyang war on drugs, nakikita ba kayo or may nakikita ba kayo na merong nangyari na mga extrajudicial killings? Wala, di ba? Unlike the past administration na talagang napakaraming EJK, no? So, kung titingnan natin yung sinasabi ng mga DD sheets na tahimik daw sa panahon daw ni RRD, wala daw krimen. Doon pa lang mga kaibigan, napakalaking kasinungalingan na. Kasi alam naman natin mga kaibigan, pagpasok ni RRD, unang buwan ba niya? Unang buwan, mga kaibigan, 100 kaagad ang tsugi. At mga EJK yan, mga kaibigan. Yan yung mga chinugi na pinalabas na kunwari ng laban, pagkatapos wala na masyadong investigasyon, at ang mga iba dyan, mga kaibigan, hindi naman talaga ng laban, at yung iba dyan, hindi naman talaga pusher. Yung iba dyan, small-time na addict, small-time user, small-time pusher, yung iba dyan. So, kung titignan natin, kailangan lang nila ng rehabilitation. Pero imbis na iparehabilitate sila, mas pinili na sila ay kasi, yun nga ang directive ng Pangulo. Pagtungkol sa war on drugs, ganun yung kagad dyan. Meron pa siyang sinabi dati na bigyan nyo ng baril, palabanin nyo, pilitin nyo lumaban.
Like that, mga kaibigan, meron siyang statement na ganun. Bigyan ng baril, palabanin, para iganon agad. Diba? So ngayon sa panahon ni PBBM, wala kang makikita na extrajudicial killings. Ang lahat ng mga nahuhuli ngayon ay talagang legit, no? At talagang sila ay talagang dapat na hulihin. Walang extrajudicial killings unlike sa panahon ni RRD na ayon nga sa human rights, no? 30K. Ayon naman sa DOJ, 70K plus. Ayon naman sa PNP, 6,000 plus. No? So, kahit saan doon, kahit dito na lang tayo mapunta sa 6,000 plus, marami pa rin yun, mga kaibigan. Isang buhay lang. Sobrang ano na nun, mga kaibigan, sobrang valuable ng isang buhay. At alam naman natin na ang Panginoon lang ang tanging may karapatan na bumawi ng buhay ng tao. So, ito pa, mga kaibigan, dapat itong malaman ng mga tao na sa panahon ngayon, mga kaibigan, pwede naman pala na maging successful ang war on drugs na walang extrajudicial killings. At dito, marami ang mga nakasuhan, marami ang mga nahuli at naayos na mga komunidad at naging mapayapa sa mapayapang paraan ng paghuhuli sa mga suspect at doon sa mga pusher. So kaya naman palang gawin sa mapayapang paraan. Hindi naman pala kailangan na tsugi lang tsugi. Hindi naman pala kailangan, mga kaibigan, no? So eto, bibigyan ko kayo ng detalye, no? Ayon doon sa mga numbers, mga kaibigan, no, ay ang PBBM administration or ang Marcos administration ay nakakonfiscate na ng 10.4 billion worth of illegal drugs in 2023. 2023 lang to. 10.4 billion worth of illegal drugs. Kita nyo, mga kaibigan, ang laki niyan. Walang AJK, pero nakakumpis ka ng ganito kalaki. No, walang AJK yan. So makikita natin, pwede naman pala na walang AJK at maging successful ang war on drugs ng isang pangulo. Nangyayari ngayon sa panahon ni PBBM. Diskarte lang pala talaga, mga kaibigan, ang kailangan ng presidente. Diskarte at yung kanyang directive doon sa mga nagpapatupad ng batas. Dati kasi, mga kaibigan, sa past administration, ang directive noon ng Pangulo anuhin nyo yan, iganon nyo, para ganito, di ba? Yun ang directive. Pero ngayon, mga kaibigan, iba ang directive ng Pangulo. Kailangan ay makahuli at talagang maayos at talagang merong bilang na pinapakita, no? So mga kaibigan, eto pa, no? So bukod doon sa 10.4 billion worth of illegal drugs in 2023 na nahuli, ay nasa 27,968 na ang drug-cleared barangays. Ibig sabihin, mga kaibigan, kontrolado na ang drug trade sa lugar ng mga barangay na ito. So kapag sinabing cleared at maayos na yan at ang pagtakbo doon ng ekonomiya at ang pagtakbo ng buhay ng mga tao na nandoon sa mga barangay na yan ay mabilis na, mga kaibigan, na monitor. Kasi bukod sa cleared na yan, mga kaibigan, ay talagang yung mga tao, mga kaibigan, ay malaya na sila na nakakapaggawa ng kanilang mga businesses. Kasi wala nang fear, wala nang takot, no, na may mga mangyaring kriminalidad dahil sa mga addict, no? Kaya maganda ang nangyayari, no? So eto,
50 provinces, mga kaibigan. Merong 1,160 municipalities and 30 cities are actively implementing anti-drug abuse councils. So mga kaibigan, ano ba itong anti-drug abuse councils, no? So ito ay isang multi-sectoral council na responsable siya sa mga pag-formulate ng mga plano at pag-i-implement, no, sa mga local anti-drug abuse, mga programa ng gobyerno at yung mga activities na ginagawa sa mga locals or sa a certain locality, mga kaibigan, or municipality ng ating bansa, no? So nakakagawa mga kaibigan nakagawa ng 74 inpatient treatment and rehabilitation facilities. Ang ganda nito, no? Kasi nga mga kaibigan, ang usually yung mga drug problem, no, yung mga addict, yung mga user na yan na addict, usually mga kaibigan, yan ay related sa kanilang health problem. No, yung iba diyan nagkaroon ng mental problem, naging drug user, no, dahil sa mga problema. Yung iba naman dahil napasama naman sa mga barkada dahil din sa naging problem nila sa family, etc., etc. So, yung mga yan, di mo naman kailangan pagpapatayin yan eh. Kailangan i-rehabilitate mo kasi ang buhay ng tao ay mahalaga. Ang Diyos lang ang dapat na kumitil ng buhay natin at hindi kung sino mang tao. Kaya dito sa Marcos administration, napaka-human ng dating. May pagmamahal sa bayan, pagmamahal sa kapwa Pilipino, pagmamahal sa bansa, pagmamahal sa Diyos, na talaga namang pinahahalagahan ng ating Pangulo Bongbong Marcos. Kaya ganito ka-successful ang kanyang war on drugs, no? So, Fight fake news, expose the truth. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news and expose the truth. Fight fake news, Guys, expose the